Good day everyone, we are the group 6 and today we'll be discussing about the basic requirements of an effective financial system. First, I will read to you the objectives. First is understand what a financial system is and explain its importance in the economy. Second, identify the 4 elements of a financial system. Third is explain the flow of funds in the economy and how money moves. So, a financial system is what helps that money moves smoothly from one person to another, from people who have extra money to those who needs it. It helps sure that people can save, borrow, invest, and grow their money, and that businesses can also create jobs and grow. When financial system works well, the whole country becomes more stable and successful. Financial system is a set of institutions such as banks, insurance companies, and stock exchanges that permits the exchange of funds and credit. Financial system exists on firm, regional, and global level. These are the elements of financial system. First is financial institution, financial market, financial instrument, and regulatory framework. So the first element is financial institution. So what is financial institution? Basically, these are organizations that offer of financial services like banks, credit union, insurance companies, investment banks, and pension funds. They act as intermediaries, meaning they serve as the middleman between savers and borrowers. They collect money from people who want to save and lend it to those who needs funds for business or personal use. For example, when we save money in the bank, that money can be used by others who needs a loan to start a business or buy something important. Insurance companies, on the other hand, help protect us from financial risk or loss. This institution makes sure that money is circulating properly in the economy, which helps businesses grow and provides more opportunities for people. Types of financial institution. First is a depository institution o mga tumatanggap ng deposito. So this institution, gadawat o gaalaga or gakip sila sa kwarta sa publiko. Ginagamit nila katong nga kwarta para ipahiram or ipautang sa ibang nga tao o sa negosyo. Naay tatlo ka uri ang depository institution. First is the commercial bank or retail bank. Ang commercial bank, for-profit siya na bank. Meaning, negosyo siya na bank na kumikita or layunin nitong kumita. Ga-offer sila og services like savings account, checking account, loan, o credit card. Example diri ang BDO, BPI, Metrobank, ug Land Bank. Kumikita sila pinaagi sa interest na ginasingil nila sa mga nag-utang. The second is the credit union. Ang credit union, isa po siya sa financial institution o for-profit siya, meaning hindi nakatuon sa kita. Dire, pag-aari ng mga miyembro, hindi para kumita, kundi para magtabangay. Magtipon tanan mga member para mag-ipon. Katong sa giipon nila, mao to ilahang ipahiram o ipautang na may mababang fees and mataas ang interest rate. So, example diri ang company o sa organization. So, ang tawag ato kay ang Office Employee Credit Union. Diri ang mga employee
ang member, ang mga member. Bawa si John, member siya, then nag-ipon siya sa credit union. Then tung need na niya og kwarta para sa motor na iya paliton. So nag-utang siya na may mababang fees and mataas ang interest rate. So the third is savings and loan association. So ay isang uri din ng financial institution na gadawat sila og kwarta or ipon like savings ng mga tao, o gapautang pud sila og kwarta like sa loan o para pod papatayo o pagbili ng bahay o negosyo. Example ani kay ang mga rural bank, BPI, Family Savings Bank. So the second financial institution is the non-depository institution o hindi tumatanggap ng deposito. Kung ang depository institution gadawat og kwarta gikan sa publiko, ang non-depository institution wala siya gadawat og kwarta gikan sa publiko. Pero ginagamitan nila og kontrata og investment para kumita. So naan siya tatulpod kauri ang non-depository institution. First is the insurance company. So nagbibigay sila ng proteksyon laban sa financial loss. Halimbawa kapag naisakit, aksidente o sunog, binabayaran natin ito ng premium every month. Ang premium maon siya ang bayad sa insurance o bayad nimo every month. Halimbawa example sa Sun Life, isa ni siya ka insurance company na naghahatag og protection sa mga tao laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. So tulad ng sakit o aksidente. Wala sila gadawat og deposit. Pero gakuha sila og bayad sa ginatawag og premium. Like tung ingon nako gaina mula sa kanilang kliyente. If naay mahitabo sa insured o katong member, ginahatagan nila og benepisyo o kabayaran ayon sa kontrata. The second is the pension fund. Nag-aalaga sila ng pera para sa retirement ng mga empleyado. Ina-invest nila ito sa stocks, bonds, at iba pang asset para may kita sa pag-retire. Example diri ang SSS o Social Security System. Ang SSS ay isang pension fund na nangangalaga ng ipon ng mga empleyado para sa kanilang pagretiro. Wala sila gadawat og regular deposit unlike sa bank. Kinukuhanan ng contribution ang every manggagawa or employee every month. So ginagamit ng SSS ang perang ito para maghatag og retirement benefits o sickness benefits. So the last is the finance companies. Kapautang pud mi sila sa mga tao o negosyo, pero wala sila gadawat og deposit. Sa halip, kumukuha sila ng pondo sa pamagitan ng pagbenta ng securities.
Example diri ang home credit. Ang home credit ay isang finance company na nagbibigay ng utang para sa mga appliances, cellphone o iba pa nga mga gamit. So, hindi sila tumatanggap ng deposito mula sa tao, pero kumikita sila sa pamamagitan ng um, interest sa mga sa interest sa mga gipautang. Good day everyone, I am Naomi Santos. So, financial market. So, basically, ang financial market kay mao ni ang place or platform kung asa nagkita ang mga tao, mga businesses o government para mag-buy and sell sa mag-buy and sell of financial assets like stocks, bonds, or even currencies. So, in simple terms, ang financial market kay murag bridge or connection sa mga taong na extra money o sa mga nanginahanglan og funds. So, for example, kung ikaw, investor, kanya gusto ka mudaghan imong kwarta sa imo, so imo nang i-invest. And kung sa business pud ka, kailangan nimo og funds para mudako imong company, diri sila kita sa financial market. So, there are different types of financial markets: stock market, bond market, and um, commodity market and foreign exchange market. So, ang sa stock market, dali ginapalit o ginabaligya ang mga shares sa companies. And sa bond market naman, para ni sa mga utang or debt securities, ang mga companies or government magulam og kwarta og mag-promise nga ubayad with interest. Ang commodity market naman diri gina-trade ang mga raw materials like gold, oil, or even agricultural products. Then sa foreign exchange market, mao ni ang lugar nga gina-trade ang mga currencies like peso, dollar, or yen. So, diri sa financial market diri ginahimo ang diri naghimo connection ang mga investors o borrowers para motubo og mo progress ang economy sa usa ka country. Next naman is financial instrument. So, kung ang financial market mao ang lugar nga gina-trade ang mga assets, ang financial instruments mao po na ang mga tools or products nga gina-trade. Financial instruments are tradable assets or contracts nga nagrepresent og agreement between two parties. For example, kung mopalit ka og bond, mura kag nagpahulog og kwarta sa company or sa government, then mobayad sila balik with interest. Pero kung stock ang imong paliton, mura kag nay ownership part sa company. Examples ani include stocks, bonds, derivatives, loans, and deposits. So in short, financial instruments help create movement sa kwarta para ang mga businesses makakuha og capital og ang mga investors makakuha og profit. So, importante nga siya kay tungod ani nagapadayon ang pag-circulate sa money sa economy og nagatabang sa financial growth sa mga tao ug sa mga negosyo. Next is types of financial instruments. So first is cash instruments. So ito yung mga financial instrument na ang value niya kay directly affected sa conditions sa market. Like kung maayo ang dagan sa market, musaka pod ang value. Pero kung bati ang dagan, maubos pod. Then ay two types ani, ang securities like stocks or bonds na pwede nimo mapalit or mabaligya. Then deposits and loans, ang mga money nga naa sa banks or mga pautang nga na interest. Then example, kung naa kay savings account sa bank, that's considered a cash instrument kay nag-earn ka og interest depende sa market condition. Then derivative instruments. So, ang derivative instruments ay kay financial instrument nga ang value niya kay nagdepend sa other assets. So, meaning dili siya fixed. Mo change siya kung mag-change ang price like sa oil, gold, currency, or stocks. Then, in short, ang value niya kay depende sa movement sa ubang asset or market. Then, next is foreign exchange instruments or forex. So, kani siya usually ginagamit sa international or foreign markets. It deals with currency exchange like kung magpalit ka og dollars gamit pesos.
Kasagaran na ni ginabuhat sa mga traders para makagain kog mag-change ang exchange rate sa mga kwarta sa lain-lain nga countries. Next is asset classes of financial instruments. So there are two, the debt-based uh, financial instruments and equity-based financial instruments. So ang debt-based, mao ni siya ang instruments nga ginagamit para makapangutang business or government. Example, bonds or loans. So kung mopalit ka og bond, ikaw ang nagpautang ug ang company mobayad nimo balik with interest. In short, debt-based instruments kay about borrowing money pero naay agreement nga bayaran after some time. Second is equity-based financial instruments. Kani naman nagrepresent siya og ownership sa company. Example, kung mopalit ka og stocks, meaning na ay gamay ka nga part sa business. Kung makaginansya ang company, makakuha pod ka og share sa profit. So, ang difference lang sa duha kay ang debt kay utang nga kinahanglan bayaran, while ang equity naman kay ownership na makahatag og profit kung modako ang business. So, both are ways para makakuha og capital ang businesses. Depende kung gusto nila mangutang or mag-share of profit. And that's all. Thank you. So, good morning everyone. My name is Marika Ramangyan. Regulatory frameworks. Ang regulatory frameworks mo ang set of laws, rules, and institution nga nag-guide o nag-supervise sa financial activities. Kumbaga, murag guide ni siya sa sistema para fair o stable ang dagan sa kwarta. So, kani nga framework mag-ensure nga naay transparency, safety, o fairness sa mga transaksyon. So, without regulation, dali ra maka-problema ang financial system. Mao ni ang reason nga nang importante ang regulatory framework. Let's continue. Here's the requirements for a stable and efficient financial structure. So first is liquidity. Ang liquidity kay nagpasabot nga ang asset pwede dali ma-convert into cash without losing its value. So in short, dali ra siya ma-turn into money kung kinahanglan. So the second one is efficiency. So efficiency means nga ang kwarta sa economy dapat magamit sa pinaka-productive nga pamaagi. So kung maayo ang pagka-manage ang funds, ang business magka-grow, ang investor maka-gain, ug ang economy mahimo og mas productive. So the third one is safety and stability. So ang safety and stability kay very important para masaligan ang financial system. So dapat stable ang mga banks ug institution aron makasurvive bisag na economic problems like market fluctuation or bank failures. Kung stable ang system, ang mga tao comfortable nga mag-save ug mag-invest. So safety build trust ug kung naay trust, mas daghan mag-invest ug mag-participate sa market. So number 4 is accessibility. Ang accessibility nagpasabot nga ang financial services like loans, saving, investment dapat available sa tanan, mapa-rich or poor, big business or small business. Apil na ang household ug mga rural communities. Kung daghan ang maka-save, maka-borrow ug maka-invest, mas even ang growth sa economy ug mas daghan opportunities para sa tanan. So kung inclusive ang system, mas daghan maka-benefit sa economic progress. 5 is transparency and accountability. So, ang transparency ug accountability are the same important. Dapat open ug klaro ang mga financial institution sa ilang operation para malikayan ang fraud, corruption, or mismanagement. Ug kung transparent ang sistema ug responsible ang mga leaders, mas mutaas ang trust and confidence sa public. So, number 6 is flexibility. Ang flexibility kay ang kakayahan sa financial system nga mo-adapt sa mga changes sa economy. Sama sa new technology, global trends, o crisis. Kung flexible ang system, makasabay siya sa mga changes without causing big problems sa growth sa economy. For example, pag-abot sa online banking o digital payments, ang mga bangko nga flexible nakasabay dahil sa trend. So in short, flexible system help the economy remain stable o long-term ang development. Think of the economy as a big circle where money and stuff move around. So here's how it works. Product and services.
This is where you buy things like foods, clothes, and services. Households, the people who buy things from the products and services market. Production factors, these where company get what they need to make stuff like workers and materials. Companies, these are the businesses that make the product and offers the services we buy. So the cycle is we household buy things from the products and services, and companies earn money from our purchases, and the company use that money to pay for workers and materials. So households earn money to pay for companies.